Hello, good afternoon. Ah, sabi doon, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Ito yung ikaapat na huling salita ni Jesus sa krus nung siya'y ipinako sa krus. Basahin natin yung Mateo 27, 46 hanggang 50. At ganito ang sinasabi. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng esponga. Tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintay muna, tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang kanyang mga alagad ay tumakas at pinabayaan si Jesus. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtago at napanood lang siya, pinabayaan sa krus. Ang kanyang mga kaaway, ang mga kaaway ni Jesus ay nagkaisa upang hatulan siyang ipako sa krus at mamatay. Pinabayaan siyang mamatay sa krus. Ganun. At ang pinakamatindi sa lahat, pinabayaan siya ng kanyang amang na nasa langit na mamatay sa krus. Kaya niya nasabing, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Para mas maintindihan pa natin ang salitang itong winika ni Jesus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nais kong maintindihan muna natin na si Jesus ay nasa ibang kalagayan. Si Jesus ay nasa kalagayan ng mga kasalanan. Si Jesus ang naging ransom. Si Jesus yung nailagay na dapat maging kalagayan ng mga kasalanan. Si Jesus yung naging manunubos natin. Ang mga kasalanan dapat yung ipako sa krus, yung maparusahan. Pero imbis na ang mga kasalanan ay yung mapako doon, si Jesus yung nailagay doon. Natupad yung hula sa Isaiah 53, 5-6. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Sinasabi dun na inibig ni Yahweh, talagang napabayaan talaga siya kasi inibig na nung kanyang ama na si Jesus yung dumanas ng dapat natin danasin. Pinapakita dun na mga talagang pinabayaan kasi inibig nasa puso ng ama na talagang ibigay si Jesus upang maparusahan. Sinasabi dun sa 2 Korinto 5:21, sabi dun, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sinasabi dun na hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y ibinilang na makasalanan. Nasa kalagayan siya na makasalanan. Kaya niya nasabi na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kasi naibilang siya sa mga taong makasalanan. Siya yung naging makasalanan na siya. Kasi sabi dun sa mga taong masama, sabi ng Diyos sa masama, kasi ang inaano ng Diyos sa masama, pinababayaan, pinapahamak, pinababayang mamatay o maging katanggapan niya yung dapat niyang maging matanggap kasi gumawa siyang kasalanan.
At ang sabi niya naman sa mabuti, hindi kita iwan ni pababayaan. Hindi kita pababayaan, sabi ng Diyos sa mabuti. Kaya kung maaari natin, kung maintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos, talagang inaring makasalanan si Jesus kasi pinabayaan siyang mamatay. Siya yung makasalanan. Pinabayaan niyang mamatay upang mailigtas tayo. Pinabayaan niyang mamatay si Jesus. Naway maintindihan natin na ang hiwaga at ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pinabayaan niya ang sariling kanyang anak upang mamatay, upang tayo'y hindi naman mapabayaan na magdusa sa dagat-dagatang apoy. Kaya kung may mga maririnig tayo sa mga kaibigan natin na sinasabi, parang pinabayaan na ata ako ni Diyos. Parang pinabayaan na ata ako ng ating Ama. Pakisabi sa kanila, nasabi na yan ni Jesus, gaya-gaya ka ng script. Hindi ka pinabayaan ng Ama. Si Jesus ang pinabayaan upang mailigtas ka. Kaya ikaw ay hindi na pinabayaan. Nais kong mapagnilay-nilayan natin at mapagbulay-bulayan natin na nagkaroon ba tayo ng panahon upang isipin na kung gaano kamahal tayo ng Diyos Ama. Naisip na ba natin na pinabayaan ng Ama ang kanyang anak para sa atin at paano natin to pinapahalagahan? Have you taken time to consider that Jesus was abandoned by Father so that you might not be? Anong ibig sabihin sa'yo ng Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan nung sinabi ito sa krus? Thank you and God bless.